So, buong mundo mga sangkay talagang nagulat, nabulabog sa isang napakalaking balita sa nangyayari doon po sa Paris Olympics. Na itong nakakahiyang nangyayari doon ngayon mga sangkay, pinag-uusapan na po sa buong mundo. At maging yung mga kilalang pagkatao ngayon, nagsasalita na. Hello, what's up mga sangkay? Ako muli to, Sangkay Janjan, nagbabalik dito sa ating channel. At ito pag-uusapan po natin ang napakatinding issue ngayon, international, globally, na maging dito sa Pilipinas, mga sangkay, pinag-uusapan po ito. Ito ang patungkol po sa malaking skandalo na nangyari doon po sa Paris Olympics. Marami po mga kilalang tao ang nagsalita ng mga sangkay ngayon, hindi na nakapagpigil at ngayon nagpapahayag po ng kanilang opinyon, no? At halos pare-parehas po tayo ng sinasabi mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Paangat po tayo ng paangat. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ako saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, gawin nyo po ito sa inyong mga cellphone. I-check nyo po sa itaas ng video na to, kagaya ng nakikita nyo sa screen. Mayroon po kayo makikita dyan na tatlong tuldok. Pindutin nyo lamang po yan, yung tatlong tuldok. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more at yun lang mga sangkay. I hope na nasundan nyo pong lahat. Okay guys, eto na nga. Eto na ang nangyari mga sangkay. Karugtong po ito ng ating vlog nakaraang mga oras lamang o kagabi, mga sangkay, tungkol po dito sa naging breaking news. No, sobrang daming balita tungkol dito mga sangkay, no? Shocking news. Olympics allowed a biological man, ito po si Kelif, to fight as a woman in Paris. Ito po yun. Makikita nyo naman mga sangkay. Tingnan nyo po yung larawan. Lalaking lalaki, di ba? Maskuladong maskulado. Nakakaano mga sangkay. Very alarming ito kasi nagiging rampant po ito ngayon sa ating mundo. I mean, hindi po ito pinag-uusapan yung tungkol po sa pagiging trans nitong si Kelif. Itong nakapula, mga sangkay. Hindi po pinag-uusapan dyan yung pagiging trans niya. Ang pinag-uusapan dito, yung pagpasok niya mismo sa sports na pambabae. Dapat wala po siya sa stage na yon. Kasi yung lakas niya, mga sangkay, panglalaki po talaga yan. Kasi pinanganak po talaga siya bilang isang lalaki. So yung nanalalaytay, lakas sa kanyang mga dugo, mga sangkay, panglalaki po. Kaya nga po, sabi po nitong babae, mga sangkay na tinalo, sabi po niya, hindi pa po siya nakakaranas ng ganong klaseng suntok. Kasi, malamang, puro babae lamang po yung kanyang nakakalaban. Sabi po dito, Italian boxer abandoned the battle within 46 seconds. So, iniwan niya po ang kanyang laban po doon, mga sangkay. Sa loob lamang ng 46 seconds. Matapos daw po makatanggap ng 2 punches mula kay Kelif, na hindi po common, mga sangkay. Hindi po niya ito nararanasan. Ayon po sa kanyang interview. May maraming nagsasalita tungkol diyan, kagaya po nito si Logan Paul. Sabi niya, this is the purest form of evil unfolding right before your eyes. A man was allowed to beat up a woman on a global stage, crushing her life's dream while fighting for her deceased father. Biruin niyo mga sangkay, kwento niya po dito, bakit siya lumalaban. Alam niyo itong taong to, nakakaano lang mga sangkay, durog damdamin. Kasi, itong naka-blue mga sangkay, lumaban to siya para po sa kanyang pangarap na para rin po sa kanyang tatay. Nag-training ng napakahabang panahon, mga sangkay. Nag-training, hindi po sinukuan, mga sangkay, yung kanyang training na napakahirap para po sa pangarap na makaabot
makakuha po ng gintong medalya. Kasi malaki din po yung price niyan eh. Ngayon, ang mangyayari lang ay eto, bigla pong isasalang siya sa isang, alam nyo guys, pambihira kahit sino naman. Kahit sinong babae, makaharap po. Tingnan nyo na lang yung mukha, mga sangkay. Ngayon, kwento niya po dito eh. Hanapin natin. May kwento siya dito. Tungkol dyan. Ito. Una cosa, non so se si sente. Sabi niya, I want to show you something. I don't know if you can hear. He's my father. Lui è mio padre. Umiiyak siya, mga sangkay, no? Io I did the last because one day I felt tired before Tokyo. I felt tired. ho fatto l'ultimo chilometro perché un giorno mi sentivo Ibig sabihin, ganun siya ka-passion eh. Ganun yung passion niya, mga sangkay, para lang manalo dito. stanca. Prima di Tokyo mi sentivo stanca. Dissi babbo, sono I said, Dad, I'm tired. The training is intense. Yung training daw po talaga sobrang intense. Pero hindi daw po siya nag-give up. Sabi po niya dito. stanca, gli allenamenti sono intensi, però io non mollo. Lui mi disse Sabi niya sa akin, Angelina, a champion is a bit like in cycling. Angelina babbo, un campione è un po' come quando combatti è un po' come il ciclismo. Il campione quando vede l'ultimo chilometro lo sa che cosa fa, pedala ancora di più. Allora tu arriva a quell'ultimo chilometro e pedala, vai fino in fondo perché io sarò sempre con te. E così ho fatto. Fino alla fine ho combattuto col sangue negli occhi perché volevo a tutti i costi questa vittoria. Because I wanted this victory at all costs. Just for my father. So, lumaban siya para sa tatay niya. Tuloy, nakakaiyak, mga sangkay, yung part na to. Na you did all your best para po sa laban na ito. Nag-training ka ng napakahirap. Ayon po sa kanya, sobrang hirap. Halos ma-reach na po niya, mga sangkay, yung pinakasukdulan ng kanyang lakas sa training. Pero hindi daw po siya sumuko. Para sa kanyang tatay. So, lumalaban po siya para po sa kanyang tatay. Tapos, pagdating dito, mga sangkay, isasalang po siya sa isang trans, mga sangkay, na isinilang naman po talaga na lalaki. Kaya nga po yung punch daw, mga sangkay, hindi niya kinaya eh. Kaya 46 seconds pa lang, 2 suntok pa lang yung kanyang natatanggap, umayaw na siya. Alam na niya eh, mas delikado ang magiging sitwasyon kung papalag pa po siya doon. Ngayon, ewan ko bakit pinayagan ito. Alam niyo, may kasalanan dito. Hindi po itong trans. Ang may kasalanan po dito yung organizer nitong Paris Olympics. Kasi po, pinayagan po nila na sumali. Dapat ang ginawa na lang nila, binigyan po nila ng stage since gusto talaga nilang ma-involve sa sports. So may stage siya para lang sa kanila. Hindi po dito sa babae. Ngayon, mga sangkay, ang dami na pong nagsasalita tungkol dyan, no? Ito si Logan Paul. Isa po ito sa mga sikat na influencer sa buong mundo. Oh, si Elon Musk, mga sangkay. Ayan po yung post ni Elon Musk, oh. Sabi po dito sa post, men don't belong in women's sports. Hashtag I stand with Angela Carini. Let's get it trending. Pinost po ni Elon Musk, absolutely. Ngayon, sa mga sangkay dito sa Twitter or sa X, ito po yung trending eh. Ngayon, ano ba yun? Makikita yung trending, mga sangkay. Trending kasi ito ngayon, itong nangyari kay Karina. Hindi ko mapakita, mga sangkay, no? Okay na yan. Ngayon, tingnan nyo, mga sangkay, kung gaano katindi yung suntok na yan.
After niya makatanggap niyan, umayaw na po siya. Sabi po dito, a man punching a woman in front of the world. Grabe, no? O, ayan, ito. Ewan ko kung kailan to, mga sangkay, itong sinabi ni Donald Trump. Pero ayon po sa kanya dito, sabi dito, Donald Trump says he will ban biological males from competing in women's sports. Which is good, mga sangkay. Ako, wala namang problema kasi, kumbaga, ayan na, andyan na po sila. Ako, may mga kaibigan din pa ako sa LGBT. And hindi ko po sila ginajudge, mga sangkay, because only God can judge. Pero alam po nila yung stand ko pagdating sa katotohanan. Na prinsipyo pa rin sa Biblia ang mangingibabaw. But I still love them. Kasi yun po yung utos sa atin ng Panginoon. Pero pagdating po sa mga ganitong klaseng usapin, ibang usapan to eh. 'Di ba? Alam po natin na hindi talaga sila babae pagdating sa lakas, mga sangkay, tapos sasali sa ganyan dito. Ako po. So, ang may kasalanan po dito, mga sangkay, yung mismong nag-organize, yung gumawa ng sistema nitong Paris Olympics. Bakit nila ito pinayagan? Tingnan nyo, mga sangkay, oh. Tingnan nyo yung suntok na yan. Hindi ba mukhang lalaki yan? Maskulado. Ngayon, mga sangkay, ano po ang inyong magiging opinion tungkol po dito? Napakalaking kahihiyan ito sa Paris Olympics. Alam nyo, ang dami na po nilang ginawa, mga sangkay, no? Ang dami na nilang ginawang kalokohan. Mamimili ka na lang talaga kung alin doon. Yung opening, na gumawa po sila ng tila Last Supper na kagaya na kay Jesus Christ. O ito ngayong nangyayari, mga sangkay. Napakarami na ito. Meron pa isa, mga sangkay, yung hindi pinayagan gamitin yung kanyang surfboard na may doon, na nire-recognize si Jesus. So, grabe po, mga sangkay. So, hindi na po ako magtataka kung may mga dagok na papasok sa Paris. Dahil po sa kanila mga ginagawa, mga sangkay ngayon, hindi po maganda. My goodness. So, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Now, guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Nag-upload po ko dito ng mga vlogs, guys. So, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.